Ang Face-to-Face ay isang 3-part special interview ng PaceSetter. Opisyal na pahayagan ng mga mag-aaral ng Bulacan State University sa mga nagnanais na maging susunod na lider estudyante ng ating pamantasan. Layunin ng Face-to-Face na isiwalat ang paninindigan ng mga kandidato patungkol sa mga isyong panlipunan na nakaaapekto sa ating bayan at universidad. Dahil bilang isang bulsuan, kasama at kabilang ka sa pangungusyon, pakikisangkot at pagsisiyasat para sa isang tapat at malay na halalan. Magpapakilala ang mga kandidato kasama ang kanilang mga bitbit na plataforma sa loob ng 1 minuto. Pagkaraan ay bubunot ito ng katanungan sa bowl na naglalaman ng mga national issues at sasagutin nila sa loob ng 40 segundo. Isang mapagpalayang araw, bulsuan. Ako po si Shine Baiza mula sa College of Business Administration at bitbit ko po ang platapormang kasama kayo sa laban ng mga working students. Dito po ay mas ipaglalaban pa natin ang pagkakaroon ng academic consideration at representation sa ating mga working students. Gayon na din po ang pagkakaroon ng benepisyong sahod at protection sa ating mga student assistants dahil sila po ay dapat na kinikilala ng ating pamantasan bilang manggagawa. Kaya po bulsuan, sasama-sama natin paglaban. Samahan niyo po ako sa laban ng mga working students. Muli po, Shine Baiza po, ang inyong senador. Maraming salamat. Isa sa mga controversial na issue sa Pilipinas ang land grabbing. Para sa iyo, itikal bang hayaan ang Estado o ang mga mayayamang korporasyon na gamiting dahilan ang para sa economical na pag-unlad sa pag-displace ng libo-libong mga tao, particular na ang mga indigenous peoples at magsasaka mula sa kanilang lupang sakahan, maging kahit na mayroon silang Certificate of Land Ownership Award at Certificate of Full Payment mula sa Land Bank? Para po dito ay hindi po ako sang-ayon na dapat po ay ang kunin nila yung mga ari-arian ng ating mga agrikultura dahil una po ay bilang mamamayan ng isang Pilipinas pinaglalaban natin at isa po sa mga pagkakakilanlan natin yung agriculture po. So dito dapat ay mas ipinaglalaban natin yung ating kultura at ipakita natin kung ano talaga yung dapat yung kultura natin, hindi yung ninanakaw ito ng mga mayayamang sektor tulad nga po ng inyo nasabi. Isang mabuklod na umaga, Bulacan State University. Ako ay nagmula sa College of Criminal Justice Education sa Hanay ng mga legal management student. Ako si Lovelace Ramos, ang inyong susunod na senador. Dahil kayo ang sentro sa isang konseho at pamantasang pagbuklod, bukas at maagang tungo sa kinabukasan. Bitbit natin ang pagsuporta at pagkilala sa mga students sa ating pamantasan. Ito ay sa pamagitan ng collaboration, partnership, paghahain sa kanila ng mga workshop at trainings, at mismo pagsuporta sa mga kampanya at aktibidad na sinasagawa nila. Ipagpapatuloy rin natin ang pag-akay sa ating mga thesis groups at ang pagbabahatid ng oportunidad para sa ating bawat pusuan sa pamagitan ng civil service application. Muli, Bulacan State University, ako si Lovelace Ramos, ang inyong susunod na senador. Para sa iyong katanungan, sa sitwasyon na mayroon sina Jed at Jonila at iba pang environment defenders, ano ang mga hakbang ang kaya niyong tahakin para sa mga desaparecidos bilang mga naghahangad na makaupo sa konseho? Sa sitwasyon na mayroon sina Jed at Jonila at iba pang environment defenders, anong mga hakbang ang kaya niyong tahakin para sa mga desaparecidos bilang mga naghahangad na makaupo sa konseho? Bilang inyong susunod na senador, ang mga hakbangin na kaya kong gawin tungkol doon sa mga desaparecidos natin ay makipag-usap tayo sa administrasyon kung ano nga ba ang pangailangan o karapatan ng ating mga progresibong estudyante. Lilinawin natin na ang ginagawa ng mga progresibong estudyante ay hindi labag sa anumang batas dahil sila ay lumalaban lamang sa karapatan ng mga estudyante. At kung hindi ito mag-work sa lamesa, ay bilang isang senador handa akong dalhin ito sa kalsada.
Isang palaban at mapagpalayang araw sa ating lahat. Ako po si Senador Jason E.J. Pascual at bitbit natin sa Konseho ng SG ang pagkakaroon ng isang Youth Volunteers and Leadership Summit na ating isasagawa 2 beses sa loob ng isang taong panuruan. Layo nito na maging entablado upang sama-samang masilip ng bawat sektor ng mag-aaral ang mga danas at suliraning kinahaharap nito at gayon din ay sama-sama tayong makagawa at makabuo ng mga mekanismo, programa at proyekto na direktang tutugon sa mga ito. Muli po, ako po si Senador Jason E.J. Pascual, isang kabataang leader, kabataang volunteer, ang inyong senador. Tunay bang nakatutulong ang pag-boycott sa mga kumpanyang may partisipasyon o pagsuporta sa nangyayaring genocide sa Palestine? Tunay na nakakatulong ang pag-boycott sa mga brand na sumusuporta sa mga bansa o sa mga grupo na nagpo-promote ng violence, no? Sapagkat nakikita natin na yung kinikita nito ay nakakapag-ambag sa puwersa o sa pondo na mayroon sila at sa lakas mismo nila. So mahalaga na mapagkaisahan natin na itong mga brand na ito ay ma-call out natin sila upang matigilan din at masuportahan nila yung kung sino ba yung mas dapat nating suportahan. Sa isang pamantasang nakararanas ng panunupil, supresyon at pagpapatahimik, hindi tayo magpapapigil ng tumindig para sa isang masa at isang pamantasan na kayo ang sentro. Ako si Elijah Canlas, isang lider kabataan, lider estudyante, periodista ng bayan, senador. Bulacan State University, kayo ang sentro sa malayang pamamahayag at malayang pagpapahayag. Itatatag natin ang isang pamantasan at isang komite na tinatawag na People's Struggle Committee na tumatanaw sa mga isyong panlipunan at sa pakikibaka ng mga bahagi nito. Ibabalangkas natin ang Pulso DND Accord upang maregulisa ang police presence at military presence sa ating pamantasan. Patuloy natin paitingin ang suporta sa mga student publications at media organizations upang masiguro natin na gumagana sila at nagpa-function base sa kanilang responsibilidad. Muli, ako si Elijah Canlas, ang senador na kabilang mo sa pakikibaka at sa katotohanan. Para sa iyo, masasabi mo ba na ang free education o ang tuition fee sa state universities and colleges o SUCs ay epektibo bagamat ang krisis sa sektor ng edukasyon katulad ng budget cuts, kakulangan sa mga guro, kakulangan sa mga pasilidad at tila kakulangan sa konkretong kurikulum na mayroon tayo hanggang ngayon? Bagamat nakakatulong ang free education, subalit sa kabila nito, marami pa din tayong kinakaharap ng mga problema sa loob ng universidad. Nariyan ang kakulangan sa classroom, kakulangan sa professors, kakulangan sa maayos sa schedule. Kaya panawagan natin ng mas punuin pa yung mga plantilla positions nang sa gayon ay matugunan natin yung kakulangan sa professors. At dito din umuugat yung maayos sa schedule, yung malawak na vacant hours, at para din masiguro natin na nabibigay natin ang isang kalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral. Ayan, isang mapagpalayang araw mga bulsuans. Ako po si Iska Sale mula sa Kolehiyo ng Edukasyon. Sawa na po ba tayo na nanonood lang, nakikinig lang o di naman kayo bumoboto lamang tuwing eleksyon? Tara, sumama po tayo sa isang mas bukas at transparent na konseho at sa isang leadership academy na para sa ating mga susunod na leader estudyante upang sila ay maging kasangkot sa pamumuno at paninigbihan sa pamantasan at komunidad man. Muli po mula sa hanay ng mga susunod na guro ng bayan, kasama at kasali pa rin po kayo sa isang mas bukas at transparent na konsehong kayo ang may kapangyarihan at sa Leadership Academy para sa ating mga susunod na scholar ng bayan. Ayon sa mga kasalukuyang report ng NDRRMC, ang Kanluraning Visayas ang pinakaapektadong rehiyon ng El Nino na may tinatayang 687 million agricultural losses, kasama ang Mimaropa, Cagayan Valley, Ilocos, Calabarzon at Zamboanga Peninsula. Ngayon, ano ang inyong opinyon sa katotohanan ng ang mga magsasaka ay apektado ng El Nino na hanggang ngayon hindi pa rin nakatatanggap ng kahit anumang tulong mula sa gobyerno, lalo na sa subsidiya sa bigas at tulong pinansyal? Kakibat nito, masasabi mo ba na ang kasalukuyang administrasyon ay bigo sa pagresponde sa nasabing krisis? Ayan, so, ilang seconds po? 40. Okay.
Naniniwala tayo na ang administrasyon ay bigo sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa ating magsasaka. Una, hindi po na-allocate ng maayos ang mga budget. Imbes na pagtuunan natin ng pagbibigay ng subsidy at tulong sa mga apektado ng El Nino, ay dinadala pa ito sa mga walang katuturan naman ng mga ahensya kagaya ng NTF-ELCAC, kagaya ng ibang mga proyekto na hindi naman nagbe-benefit sa mga tao or sa serbisyong pangmasa Pilipino. Ayun po. Batid natin sa kasalukuyang panahon ang mga hamon na kinaharap nating magsusay. Malayo pa po tayo, ngunit malayo na ang ating narating para makapagsilbi at maging daluyan ng pag-asa para sa kapwa kabataan at kapwa natin Suzan. Mula sa Kolehiyo ng Agham Panlipunan ng Filosofiya, ako po si Marvin Marbs DC Sambilay mula sa Partidong Bulsuan at tumatakbo bilang senador. Nais ko po na sa eleksyon na ito ay may panalo public natin ang laban bilang senador sa ating pamantasan. Tangan-tangan po natin ang platapormang kayo ang sentro para sa mas pinatatag na mabuting pamamahala ng bawat lider kabataan sa loob at labas man ng pamantasan. Sa iyo pong katanungan, ngayong buwan lamang ng Abril ang 39th Balikatan Joint Military Exercises ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo ang naka-schedule, kasama na rito ang paglunsad ng iba't ibang teknolohiya at kagamitang pamilitar. Ngayong hindi natin kayang isawalang bahalang katotohanan ng tensyon at girian sa West Philippine Sea, sa tingin mo, matutulungan ba tayo ng balikatan sa pagprotekta sa ating karapatan at soberanya sa West Philippine Sea? O magdiningas lamang ito ng giyera sa gitna ng Amerika at China at ang Pilipinas ay madadamay dito at maapektuhan? Maaaring magningas lamang ito ng giyera sa pagitan ng Amerika at China. Sa atin, sa bansang Pilipinas, mas okay na panindigan natin kung ano man yung pinaglaban natin patungkol sa West Philippine Sea. At yun yung pagkapanalo natin sa tribunal pagdating sa kung sinong nagmamayari ng West Philippine Sea. At nakikita rin natin na yung balikatan exercises na ito ay maaaring paraan lamang ng Amerika para nang sa ganoon ay unti-unti nitong kuhanin ang loob ng mga Pilipino. Hindi ka na mawawalan dahil Coco meron po tayo niyan. Ako po si Coco Caparas, ang kasalukuyang board member ng mga artista ng bayan ng College of Arts and Letters. Isusulong po natin ang pagkakaroon ng accessible na reproductive health services and products sa ating university at ipagpapatuloy po natin ang lobbying ng transgender and gender non-conforming guidelines na naumpisahan na. Karugtong po nito ay magkakaroon din po tayo ng mga campaign awareness patungkol sa SOGSC sex education, pati na rin po sa ibang intersecting issues patungkol dito. Muli, Coco Caparas, isang babae ang inyo pong senador. Para sa iyo, masasabi mo ba na ang free education o ang tuition fee free na state universities and colleges o SUCs ay epektibo bagamat ang krisis sa sektor ng edukasyon katulad ng budget cuts, kakulangan sa mga guro, kakulangan sa mga pasilidad at tila kakulangan sa konkretong kurikulum na mayroon tayo hanggang ngayon? Bagamat nakikita natin na tayo mismo ang nakakatamasan ng free education, pero para sa akin hindi pa rin talaga libre ang edukasyon kasi marami pa rin po ang mga hindi nakakapag-aral sa State U dahil sa cut-off ng mga pinapapasok nilang examinations na dahilan ng budget cut at ng hindi talaga maayos na pagbibigay ng budget sa mga state universities. Mula sa limiman ng mga katalista ng bayan, hanay ng mga artista. Ang inyong susunod na senador, Senador Owa Matito Bautista, ang magsusulong ng isang pamantasang may pantay at malayang espasyo. Tangan natin sa platapormang ito na isang katuparan ng makisulong natin ng isang pantay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga desisyon patungkol sa SOGSC sa mga student organizations and student groups. Kasunod nito ay gagawin natin institutionalize yung mga orientations sa non-academic personnel para sa usaping SOGSC and Bangla Card of Students. Sunod dito yung proactibo natin coordinations para maisakatuparan ng ma-approve ang PWD guidelines at panghuli dito ay ang pagbibigay natin ng isang malayang espasyo para sa mga religious groups na makapag-conduct sila ng kanilang religious practices. Muli, ang inyong susunod na senador, Senador Owa Matito Bautista. Ayon sa kasalukuyang report ng NDRRMC, ang Kanluraning Visayas ang pinakaapektadong rehiyon ng El Nino na may tinatayang 687.7 million agricultural losses kasama ang Mimaropa,
Cagayan Valley, Ilocos, Calabarzon at Zamboanga Peninsula. Ngayon, ano ang inyong opinyon sa katotohanang ang mga magsasaka ay apektado ng El Nino na hanggang ngayon hindi pa rin nakatatanggap ng kahit anumang tulong mula sa gobyerno, lalo na sa subsidiya sa bigas at tulong pinansyal? Kakibat nito, masasabi mo ba na ang kasalukuyang administrasyon ay bigo sa pagresponde sa nasabing krisis? Nakakalungkot marinig na wala pa rin natatanggap na tulong ng mga magsasaka natin. Una, sinabi ng ating Pangulong Marcos na pagtutuunan niya ng pagpansay ng agrikultura. Nasaan? Isa lamang itong manifestasyon na hindi na tinutupad ang kanilang pangako at hamon sa ating mga Pilipino na maging aware na hindi talaga sila tumutulong sa atin at hamunin sila na tindigan ang mga kapwa nating Pilipino dahil naapektuhan natin sila. At para sa mga magsasaka, patuloy kami titindig para sa inyo. Kasama ka pa rin sa pagtatatag ng isang pamantasan na kinikilala ang inyong mental health at pahinga. Una po sa aking plataforma ay ang #Kalma kung saan ay magkakaroon po ng academic leniency after health break. Pangalawa naman po sa #Pahinga ay kikilalanin natin yung iba't ibang uri ng pahinga natin kung saan magkakaroon tayo ng mga aktibidad na direct na incline sa inyong mga hobbies and interests. At panghuli, sa #NowYouSeeMe naman ay magkakaroon ng mga mental health services at mental health professionals sa ating pamantasan para sa isang tunay na academic break na walang pressure at pangamba para sa isang universidad na kinikilala po ang inyong pahinga. Ako po si Chan Sapitan mula sa College of Engineering, ang inyong senador na masasandali. Para sa iyong katanungan, anong saloobin mo patungkol sa budget cut? Paano tayo nito maapektuhan? Ano ang saloobin mo patungkol sa budget cut at paano tayo nito maapektuhan? Diyan po ba saan pwede pong magkuha ulit ng other questions or iba po yan? Ay, okay po. Sige po. Okay na. So, pwede po ang paulit mo ng tanong. Ano ang saloobin mo patungkol sa budget cut at paano tayo nito naapektuhan? Para sa akin, naapektuhan tayo sa budget cut sa pamamagitan ng nagkakandakulang-kulang itong mga budget natin or hindi natutugunan yung mga pangailangan ng mga busuans lalo na sa particular na aspeto. Siguro ay marapat lamang na bigyang pansin ito, yung mga budget cut na ito sapagkat hindi talaga hindi po talaga natutugunan and hindi po talaga tama na magkaroon ng budget cut dahil hindi po sapat yung mga pangailangan ng mga busuan sa atin. Isang makasaysayang araw sa ating lahat, Leo Hernandez mula sa Kolehiyo ng Edukasyon, ang inyong susunod na senador. Kayo ang sentro ng isang makamasa at malay na pamantasan. Ang aking plataforma ay mayroong tatlong bahagi. Una na rito ay ang Kabataan News. Dito ay mas papataasin natin ang antas ng kaalaman ng bawat estudyante sa pamamagitan ng mga symposiums, seminar, pamimigay ng printed materials, video presentation. Ikalawa sa aking plataforma ay ang punto per punto. Dito ay ating pupuntuhin ang mga krisis na kinakaharap ng sektor ng edukasyon ngayon sa kasalukuyan. Kabilang ang mga progresibong organisasyon gaya na lamang ng SCAP, Multiply Ed Philippines. At ikatlo sa aking plataforma, tayo ay magkakaroon ng Bulak Can Vote Right. Dito tayo ay magkakaroon ng voters education upang mas mapagyabong pa ang kaalaman ng bawat estudyante sa ating pamantasan pagdating sa pagboto. Muli, Leo Hernandez po mula sa Kolehiyo ng Edukasyon, ang inyong susunod na senador. Para sa iyong katanungan, tunay bang sinusupil o pinipigilan ang pamamahayag pang-campus? Tunay bang sinusupil o pinipigilan ang pamamahayag pang-campus? 40 seconds to answer. Naniniwala ako na hindi pa rin ganon kalakas yung freedom of speech ng mga pagpublikasyon dito sa ating pamantasan dahil sila ay napipilter pa rin. Sila pa rin ay kinokontrol ng administrasyon. Kung kahit ako ay nananawagan sa ating administrasyon, lalo tigit dito sa ating pamantasan sa Bulacan State University na hayaan natin na maihayag ng mga publikasyon yung kanilang saloobin dahil kabilang yon sa kanilang freedom of speech at bilang isang publikasyon, ayon ay kanilang karapatan na magsabi kung ano nga ba yung totoo, lalo tigit kung ano man yung nangyayari sa loob ng ating pamantasan. Mula po sa College of Social Sciences and Philosophy, ako po, Senator Marvin Jan Marvin Pagtalunan, 3rd Year Bachelor of Public Administration. Panahon na po upang itigil ang victim blaming at himukin ang ating pamantasan na magtaguyod ng isang ligtas na espasyong may human rights-based ang approach.
Sa konseho po, maglalatag tayo ng isang malinaw na mekanismo kung paano pakikitunguhan ng student government at ng pamantasan ang mga kaso ng gender violence at sexual harassment. Magbibigay po tayo ng mapagkalingang serbisyo sa mga biktima, papapinansyal, psychological services at legal access para po sa kanila. Mula po first year to fourth year, preventive education at information dissemination upang sa anti-sexual harassment. Ako po, Senator Marvin Pagtalunan, ay parte ng disability sector. Kaya po, bitbit din po natin ang ligtas na espasyo para sa mga differently abled students. Dahil panahon na po upang ang mga differently abled students ay magkaroon ng lugar at espasyo sa policy making at konseho. Sapagkat naniniwala po tayo na ang tunay na progresibo ay kumikilala, kumakalinga at nagbibigay kapangyarihan. Wala pong may iwan kay Senator Marvin Pagtalunan. Para sa iyong katanungan, sa sitwasyon na mayroon sina Jed at Jonila at iba pang mga environment defenders, anong mga hakbang ang kaya niyong tahakin para sa mga desaparecidos bilang mga naghahangad na makaupo sa konseho? Alam naman po natin na napakaraming manifestasyon, intimidasyon at harassment sa mga progresibong grupo at individual. Pag po tayo naupo sa konseho, isusulong po natin ang Safe Haven Resolution adaptation mula sa University of the Philippines, Los Baños, kung saan ang mga pulis na papasok sa ating universidad ay kailangang magpaalam sa ating admin at ang admin ay ipapaalam sa ating student government upang malaman nating mga estudyante kung ano yung pakay at gaano katagal ang mga pulis sa ating pamantasan. Magsusulong din tayo ng anti-censorship code at anti-red tagging code upang magkaroon tayo ng isang ligtas na espasyo dito sa Bulacan State University. Magandang araw, hindi lang ginto sa pangalan, ginto rin sa panunilbihan. Ako si Christian J. C.D. Ginto, ang inyong susunod na senador mula sa Kolehiyo ng Inhenyeriya. Bitbit ko ang platapormang kayo ang sentro sa aktibong pagsuporta sa atletang pulsuan at patuloy na pangangalaga sa ating Luzon Isipan, kung saan nilalayo nito na maging aktibo at makilahok ang mga estudyante sa loob ng pamantasan sa pamamagitan ng sports clinics and workshop, sports medicine program, adaptive sports program, athlete consultation and sports promotion program, at Bunso Mental Health Optimization Plan. Muli, ako si Christian J. C.D. Ginto, ang inyong susunod na senador mula sa Kolehiyo ng Inhenyeriya. Pagdating sa issue na kung tawagin ay palpak na land distribution, ano ang iyong opinion sa iyong naiisip na hanggang ngayon ang Hacienda Luisita sa Tarlac ay hindi pa rin naipapamahagi sa mga magsasaka? Pagdating sa issue na kung tawagin ay palpak na land distribution, ano ang inyong opinion o ang iyong naiisip na hanggang ngayon ang Hacienda Luisita sa Tarlac ay hindi pa rin naipapamahagi sa mga magsasaka? Pagdating sa issue na kung tawagin ay palpak na land distribution, ano ang iyong opinion o ang iyong naiisip na hanggang ngayon ang Hacienda Luisita sa Tarlac ay hindi pa rin naipapamahagi sa mga magsasaka? Ang aking opinion sa land distribution sa Hacienda Luisita, sa tingin ko ay ang sektor na magsasaka ay hindi nabibigyan ng pansin dahil sila ang nahuhuling sektor. Kaya dapat ito ay dapat bigyan pansin ng ating gobyerno. Panawagan ko sa ating gobyerno na oras na para i-prioridad naman ang ating mga magsasaka dahil dito natin kinukuha ang ating mga pangunahing pangangailangan. Dito tayo. Isang taas ka baong pagbati, mga scholar ng bayan. Catherine Reyes mula sa College of Business Administration. Naranasan mo na bang magklase na 7 a.m. and then yung next class mo pa ay panghapon? Nagklase ka na rin ba sa classroom na mainit o kaya naman ay sira ang electric fan? Naranasan mo rin ba na gumamit ng laboratory ngunit sira-sira yung mga equipments nito? Yung mga nabanggit ko pong problema ay hindi lamang iilan na estudyante ang nakararanas. Bagkus karamihan ng estudyante sa ating pamantasan ay nararanasan ito. Kaya naman, dapat magkaroon ng hashtag priority-based budgeting system na tumutugon sa bawat pangailangan ng busuan. Hindi lamang dapat pinupondohan ng mga magaganda infrastructure, bagkus dapat rin pondohan ang makakulang sa facilities at equipment ng ating pamantasan.
Kaya naman, kung gusto ninyo ng tunay na learning conducive environment, piliin natin ang tunay na estudyante. Ikaw ang pinipili makasama sa laban. Makikita natin ang mabilis na pagkilos ng national government at ang kanilang kagustuhang maisakatuparan, ang charter change o ang CHA-CHA. Paano kaya nito maapektuhan ng mga mag-aaral at manggagawa ng bulso? Mag-start. Ayan, yung pagsusulong po ng CHA-CHA ay dapat nating tutulan. Dahil unang-una, magkakaroon ng 100% full ownership ang mga taga-ibang bansa or mga dayuhan kumpara sa ating Pilipino. Sino nga ba ang pinagsisilbihan ng ating gobyerno? Ang mga dayuhan ba dapat? Di ba dapat ang mga Pilipino? Kaya naman dapat natin itong tutulan at hindi natin ito tangkilikin. Malaya at mapagpalayang araw bulsuan. Ako po si Rica Mendoza mula sa Kolehiyo ng Agang Panlipunan at Filosofiya na ngayon ay tumatakbo bilang Vice-Presidente mula sa Partidong Bulsuan. Bitbit ko ang platapormang depensa laban sa campus militarization kung saan natin isusulong ang pagkakaroon ng Bulso D&D Accord na siyang maglilimita sa police presence sa loob ng ating pamantasan. Bitbit ko rin ang sentro, ang boses ng kabataan kung saan ating mas bibigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral na i-execute ang kanilang advokasya na bitbit. At pamuli ay ang Connect to Commune na siyang pagpapatuloy natin ang paglabas sa ating pamantasan upang kumonekta sa iba't ibang danas ng ating mamamayan sa ating lipunan. Sa kalalabas lamang na senatorial preferences survey ng Okta Research noong April 4, ilan sa mga dating senador ang napasama at ilan sa mga personalidad sa media. Sa tingin mo, isa nga bang mind conditioning ang ginagawang paglabas ng mga resulta ng mga survey na ganito sa mga botante kahit na maaaring sa 2025 pa ang botohan para sa mga senador? At isa nga bang rason ang pagkakaroon ng poor educational system ng Pilipinas kung bakit hanggang ngayon ay tumatangkilik pa rin ang ilang mga botante sa mga tumatakbo sa mga posisyon sa gobyerno kahit alam naman nila na may history ng mga ito ng korupsyon, mga kaso tulad ng kasong libel at iba pa. Sa kalalabas lamang na senatorial preferences survey ng Okta Research noong April 4, ilan sa mga dating senador ang napasama at ilan sa mga personalidad sa media. Sa tingin mo, isa nga bang mind conditioning ang ginagawang paglabas ng mga resulta ng mga survey na ganito sa mga botante kahit na maaaring sa 2025 pa ang botohan para sa mga senador? At isa nga bang rason ng pagkakaroon ng poor educational system ng Pilipinas kung bakit hanggang ngayon ay tumatangkilik pa rin ang mga ilang botante sa mga tumatakbo sa mga posisyon sa gobyerno kahit na alam naman nila na may history ito ng korupsyon, libel at iba pa? Para po sa akin, nagsisilbi itong mind conditioning. Ngunit isang factor, magsisilbi isang factor for educational system dito sa ating bansa. Sa patuloy na pagboto ng mga mamamayan ng mga hindi karapat-dapat na kandidato. Ngunit makikita pa rin natin na nagmumula ito sa black propaganda na isinusulong ng iba't ibang mga tumatakbo. Yes, opus po mula sa Kasama Bulso, two-time board member, vice governor at OIC governor ng Latay at ngayong taon po ay tumatakbo bilang presidente. Magmula po 2017 hanggang 2021, Bulsuans, madami na po tayong naipanalong laban. At ngayong taon po sa pagbabalik ko sa pamantasan, nakita po natin na may mga issue pa rin ng diskriminasyon, harassment at mga atrasadong pulisiya sa university. At ito po ay dahil hindi natin alam ang ating karapatan sa loob ng Bulacan State University. Ngayong taon, bit-bit ko po ang advokasya at platapormang full-blown implementation ng Magna Carta of Students. At isasagawa po natin ito sa una, room-to-room campaigns, ikalawa ay pamimigay ng handheld at individual copies ng Magna Carta, at ikatlo ay pagsasama sa mga university, professors, and administrators na kilalanin ang ating karapatan sa loob ng pamantasan. Dahil bilang presidente, naniniwala po tayo na dapat ang pamantasan ay kumikilala at nagpapahalaga sa ating karanasan, kamalayan at karapatan sa loob ng pamantasan. Ngayong buwan lamang ng Abril, ang 39th Balikatan Joint Military Exercise ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo ang naka-schedule. Kasama na rito ang paglungsad ng iba't ibang teknolohiya at kagamitang pangmilitar.
Ngayon, hindi natin kayang isawalang bahala ang katotohanan ng tensyon at girian sa West Philippine Sea. Sa tingin mo, matutulungan ba tayo ng balikatan at sa pagprotekta sa ating karapatan at soberanya sa West Philippine Sea o magdiningas lamang ito ng giyera sa gitna ng Amerika at China at ng Pilipinas ay madadamay at maapektuhan ito? Nakita po natin na madami pa din pong pag-atake, hindi lang sa ating soberanya, bagkus ay pati po sa mga Pilipino na nasa West Philippine Sea. At while the balikatan exercise have its layunin na makatulong sa atin sa mga ganitong mga polisiya, naniniwala tayo na tapos na yung mga panahon na dapat nagkakaroon tayo ng ganito. Yung pagkakaroon po ng budget o pag-budget po sa mga balikatan exercises ay dapat po inaalat na lang sa mahalagang mga suliranin, mahalagang mga proyekto na magbe-benefit po ay masang Pilipino. Tama na po na magkaroon tayo ng alliance sa mga ibang bansa kung mismo mga administrasyon nga po natin ay hindi naman po estudyante or hindi naman po mamamayan ang pinipili nito. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, Pulsuan, Presidente Queenie ating daditero po mula sa partidong Pulsuan, na kayo ang sentro sa kolektibo, progresibo at transformatibong konseho na ilulunsad natin at tutuldukan na natin ang bulok na sistema at edukasyon sa pamamagitan ng Bulso Ratification of Services. Progresibo rin natin ipagpapatuloy ang Budget Realization Act na nilalayo na magdagdagan ang pondo para sa mental health services, publication services, at sa mga kakulangan ng facilities at kagamitan sa pamantasan, at pagtataas ng stipend para sa ating mga atleta at socio-cultural performers. Nilalayo din na magkaroon ng transformatibong proyekto na maghihinang sa bawat kakayahan ng bawat isa. At kay Pres Queenie, ligtas ang may alam. Magkakaroon tayo ng libreng konsultasyon sa ating kalusugan bago maghiwa-hiwalay po ni Patrick. Mulit-muli, Presidente Queenie, pero po mula sa hanay ng mga estudyante at mananatiling para sa estudyante. Ayon sa Save the Children Philippines o SEP, isang child rights group sa bansa na may 26 million na estudyante ang naka-enroll ang nakararanas at naapektuhan ng climate change. Ngayon, ano ang iyong panawagan sa gobyerno, lalo na kay Vice Presidente Sara Duterte na siyang nakaupo bilang Education Secretary patungkol rito? Nakakalungkot lang na nakaupo sa educational sa sistema sa ating bansa ay hindi maalam sa tunay na lagay ng ating krisis sa edukasyon, at mas pinagtutuunan ng pansin ang mga army or mga militar natin sa ating bansa. Akong panawagan kay Vice Presidente Sara Duterte na mas pagtuunan at mas bigyan ng budget ang ating sektor ng edukasyon dahil at agrikultura din dahil ay sorry, okay lang ma'am. Continue. Okay lang po. Continue. Sige. Ayan. Time na po. Okay lang po. Hindi po. Pero okay lang. Ay, hindi na po pwede iulit. Pero proceed na po tayo sa next question. Abangan sa susunod na Face to Face.